Madam Witness, just look at the summaries, please. Okay. You confirm that these summaries marked in evidence now are yours? Yes po. Now, tell us, walk us through, anong proseso ang ginawa mo sa paggawa mo ng mga summary na to? During the evaluation po, I tabulated po yung acknowledgement receipts. Doon po based sa date, kung kailan sila na-execute, the expense, and the amount po. Kaya ang nakalagay po sa tabulation ko is the date, the amount, and the expense po. Yung pangalan? Hindi ko na po na-tabulate yung sa names Okay, so nakalagay dyan yung amount, yung date, and yung expense po. at yung expense. But if I show to you certain acknowledgement receipts, which were part of the documents that you said were turned over to the COA ICFAO office, would you be able, pag pinakita sa'yo certain acknowledgement receipts na parte, na nasa part ng tabulation or summary mo, would you be able to identify the same? Yes po. Okay, I'll show you now. And with the kind permission of this honorable court, we have chosen certain acknowledgement receipts to be flashed on the screen, Your Honor, and being shown to the witness. Marked as Exhibit P-1-8-1418 is a certain... What is that? Is a certain Pia Piato Slim. Could you read the date, Madam Witness? Dito po is Can you May 17. please speak louder? Speak to the mic. May 17, 2023, na-receive po ni Pia Piato Slim. Para saan ito, allegedly? For the purchase of information po. Okay. And may signature dyan sa ilalim. Whose signature is this at the bottom? Ito po is signature po ng admin staff namin sa ICFAO. Who is your admin staff in ICFAO? Si Mr. Davin E. Bakay po. David Bakay. Davin E. Bakay. Yeah. And that is his signature, administrative. Ano ang significance nitong C9 ng administrative staff ninyo? Ang acknowledgement receipts. Pinapatunayan po nitong certification na ito po yung copy na sinubmit sa amin ng OBP na nasa file po. Pinapatunayan na ang binabasa mo ay kasama sa binigay ng respondent. Yes po, kasama po ito sa binigay sa amin na acknowledgement receipt in response po sa AOM. So yung summary ng acknowledgement receipts for the first quarter and second quarter ng Office of the Vice President consisting of 1,049 separate acknowledgement receipts. Sabihin mo nga sa amin kung meron similar signature ang all other acknowledgement receipts ni Mr. Davin Bakay. Yes po, dun po sa mga acknowledgement receipts na ito is lahat po sinertify ni Mr. Bakay na ito po ay mga kopya ng acknowledgement receipts na sinubmit po sa amin ng OBP. Punta naman tayo sa P-1-8-1483. Pangalan ng... Please read for the record. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 150,000 pesos for the purchase of information received by Ralph Josh Bacon on June 20, 2023. Bacon. Okay. Alas 12 na, gutom na tayo. Yung susunod na pangalan, mukhang P-1-8-928. Pakibasa for the record. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 50,000 pesos for the purchase of information received by Ann Ong Pauco, date March 20, 2023. Okay, next. P-1-8
1015, pangalan ni Hart Santiago. Pakibasa, bumili siya ng supplies. This is to acknowledge receipt of the amount of 250,000 pesos for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations, open and close parentheses, payment for the purchase of supplies received by Hart Santiago, date Feb 27, 2023. Kanina, Madam Witness, merong Pauco tsaka merong Hart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin? Hindi po. Hindi naman. Bakit hindi? Bakit hindi ka nag-verify ng mga pangalan? May pagkain na bacon, may parang kamag-anak ni Hart. Why did you not verify the names in this 1,049 acknowledgement receipts? Sa ICFO po kasi ang ginagawa namin is compliance audit po. Anong ibig sabihin nun? I-check po namin kung compliant ba sa joint circular at kompleto at proper ba yung mga liquidation documents po na sinasubmit sa amin in relation po sa provisions ng joint circular. Okay, sinabi mo kung proper ba. Ito bang payment of purchase of supplies, proper ba yan sa paggamit ng confidential funds? Yung payment for supplies po, kasama po siya dun sa enumeration kapag payment for supplies na ginamit po sa confidential operations. At sinabi mo earlier, dapat yung mga sinasubmit may kasamang sales invoice at mga kasamang purchase documents. Meron bang kasama? Dito sinubmit ni Ms. Hart. Wala po. Wala. P-1-8-1807, Fiona Villegas. Pakibasa. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 500,000 for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations. Open and close parentheses, purchase of provision of medical and food aid. Yeah. Nakalagay purchase of medical and food aid. Ito ba ay isang ayon sa pinapayagan na paggamitan ng confidential funds? Base po dito, nakalagay po na it's for the purchase of supplies na naka-open and close po, provision of medical and food aid. P-1-8, 1466. Kamag-anak ata to ni Senator Bong Revilla. Beth Revilla, 50,000. Purchase of information. Ang purchase of information ba ay allowable expense? Yes po, under 4.8.1 po, kasama po ang purchase of information. Kung kasama, bakit mo disallow itong purchase of information? Hindi po ito kasama dun sa na-disallow po. Ito. Hindi Okay. po. Balik naman tayo sa P-1-8-1220. Kamag-anak naman to ni Senator Risa Ontiveros. Clarice Ontiveros, please read the amount. This is to acknowledge receipt of the amount of 500,000 for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations, open and close parentheses, purchase of provision of medical and food aid. At again, disallowed ito? Kasama po ito dun sa na-disallow po kasi humingi pa, based on this acknowledgement receipt, we cannot ascertain, hindi ko po ma-ascertain if this is for really nabigay for purchase of medical and food aid, kaya humingi pa po ako ng additional documents. Nabigyan rin itong Jose Jokno Jr. Kamag-anak ba to ni Public Prosecutor, Madam Witness? Binerify mo ba? Can you look at P-1-8-1482? Nagbigay ng information itong Jokno. Kapangalan Jose Jokno Jr. Baka anak ni Congressman. Hindi mo tinanong kanina nung dumaan ka dyan? Hindi po. Hindi. Okay. Ito naman, 1-8, P-1-8-994.
kamag-anak naman ni Senator Lapid. Diane Maple Lapid na tumanggap ng 150,000 pesos na bumili daw ng supplies. Pakibasa for the record. This is to acknowledge receipt of the amount of 150,000 pesos for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations. Bakit? Sorry, go ahead. Open and close parentheses, payment for the purchase of supplies received by Diane Maple Lapid on Feb 17, 2023. Bakit naman naka-disallowed itong expense na to? Gaya po yung sa provision and medical and food aid, based on this acknowledgement receipts po, hindi po ma-ascertain kung this is really given for the purchase of supplies, kaya nanghihi po ako ng additional documents po. Meron na naman, not once, but for the second time, Lapid family, John A. Lapid Jr., tumanggap ng 350,000 pesos. Can you read for the record? P-1-8, 1735. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 350,000 pesos for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations, open and close parentheses, purchase of provision of medical and food aid, received by John A. Lapid Jr., date May 3, 2023. Madam Witness, apart from these selected acknowledgement receipts, the total for the first quarter and the second quarter of the Office of the Vice President are similar acknowledgement receipts for purchase of medical and food aid, pambili daw ng supplies, pambili ng iba-iba pa. Ano ang masasabi mo sa mga expenses na ito? Nung in-evaluate ko po, kasama po siya dun sa naging findings ko at hinihingan ko po ng additional documentation to ascertain po na these are paid na pinambili po ng supplies at medical and food aid. Okay, nung sinabi mo humingi ka ng additional information or documents, nag-submit ba ang Office of the Vice President para patunayan talaga na itong medical, grocery, etc. tables talagang ginamit sa confidential funds? Kasama po ito dun sa notice of disallowance, and yung notice of disallowance po is within the prescribed period pa po sila para mag-comply. Nag-comply ba sila? Wala pa po silang naging action after ma-receive nila ito. So despite na binigyan ninyo ng COA, ICFAO, ng opportunity para mag-submit ng additional documents para mapatunayan nila or mag-explain man lang bakit nandiyan ang mga pangalan na yan at bakit walang mga resibo na inattach para pag-liquidate. Nag-submit ba ang Office of the Vice President ng additional documents after this notice of disallowance? Dahil nga po nabanggit ko na naging notice of disallowance po ito, ang remedy po nila is to appeal po sa commission proper, and nandun pa po sila sa period to appeal po sa commission proper. Okay. Ngayon, what other meron pa bang ibang dokumento na sinubmit ang Office of the Vice President na sinama sa response nila? May to support po the payment of rewards, nagsubmit po sila ng certification ni Colonel Raymond Dante Pilachica together with the Protective Intelligence Operations Report. If shown to you, will you be able, kung pakita sa iyo itong document, Exhibit P-1-12-G, isang certification dated April 4, 2024, stipulated document with the defense, Your Honor. Please identify the same. Also being flashed on the screen. Yes po, ito po yung certification na naka-attach sa response ng OBP. Correction, Your Honor, it's not stipulated. What relation does this certification to the one you mentioned? Ito po yung same certification na naka-attach po sa response ng OBP. Ano naman ang significance? Anong significance nitong certification na sinubmit nila?
Ito po ay isinabit nila to support po the payment of rewards. Under po kasi sa joint circular, pag may payment of rewards, dapat po subject ito sa 3 conditions. And kasama po yun yung documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities. Nung nag-testify dito si Attorney Wamil, sinabi niya nung tinanong siya ng prosecution, ito ba ay compliant? At ang sagot niya ito ay pro forma. Copy-paste ang sinabi ng prosecution. Kino-confirm mo ba yan na ito ay parang annex? Ito pong certification na to, hindi po to kasama dun sa annexes sa joint circular. Ang sinasabi po niyang certification is yung certification ng accountable officer. Yun po yung kasama sa annexes sa joint circular. So ano nga ang significance nitong certificate, if you know? Ito po yung sinubmit nila para po as proof of success of the information gathering and surveillance activities po to support the payment of rewards. Okay. Together with this, meron rin sinubmit, earlier you mentioned, ang Office of the Vice President ng tinatawag na Protective Intelligence Operation Reports o tinatawag PIOR na inattach nila sa response. If shown to you, Madam Witness, will you be able to identify these PIORs? Yes po. For the first and second quarters of the Office of the Vice President. Yeah. For the record, Your Honor, this Protective Intelligence Operations Reports, or PIORs, have been marked in exhibit, pre-marked as P-1-12-H up to P-1-12-H-9 and exhibits P-1-12-M-1 up to P-12-M-13 for the prosecution. Which, for the record, is 1-115 OVPN series for the respondent. Correct, Attorney Christine? Yes, Your Honor. Noted. Please proceed, Counsel. Thank you, Madam Witness. You're still at it. As correctly noted by the presiding officer, Your Honor, although this witness is taking time,
these are also pre-marked documents of the defense, Your Honor. Although they again refuse to stipulate on the same. Attorney, ang nakikita po natin dito yung pagsisilip no doon sa mga ibang dokumento. Pero ang gusto ko lang sanang balikan, Attorney, doon sa mga pinag-usapan nila, yung sinasabi kasi ni Ms. Silene May del Campo na yung mga prinisinta, yung list of activities, 500 activities presented by the Office of the Vice President na inattach no doon sa letter of explanation. Unang-una, so meron namang naging letter response ang OVP, pero ang sinasabi niya kasi is hindi naman necessarily compliant pa rin yung nilistang nilang mga activities based on the Joint Memorandum Circular. Yeah. Tama po ba yung pagkaintindi ko, Attorney? Yes, that's true. And she's saying that there are a lot of supporting documents that should accompany the acknowledgement receipts. And therefore, yan ang hinihimay ngayon, no? No, ang question ngayon would be, would she have personal knowledge on the contents of those documents? No? Mukhang kailangan ng additional witnesses to testify on the basis of their personal knowledge kung talagang ang in-spend na reimburse and for what purposes ang confidential funds at saka intelligence funds. Kasi yung testimony ni Ms. Del Campo, Attorney, is based on what was submitted to them Correct. by the OVP. Pero, kumbaga, ang sinasabi niyo po is, hindi naman sila yung gumawa nung letter response. So, Yeah. kailangan may magsasabi na nangyari talaga itong mga activities na to na naka-attach dun sa letter Correct. response at kung para saan yung mga activities na yun. Yes, because the overarching objection of the defense would be walang personal knowledge ang witness. Kaya the witness is just simply testifying on the documents that were presented to her and for review. Chair would like to And that inform is the Senator the results Judges of and her the parties, investigation that as we a will be COA. pausing for lunch break at 12, regardless of where we are, since clearly we might not be able to finish with the direct before 12. So kung saan man tayo abutan, hanggang dun lang din po tayo, and we'll continue after lunch. Your Honor, we will be able to finish before lunchtime with the Office of the Vice President. Yes. And, But not with the witness, Counsel. Not with the witness, and after lunch, Your Honor, with the DepEd. Yes. Because of Understood. the, Attorney Gritsin, you can also sit down if you want to. Thank you, Your Honor. Attorney Lorna, next time you can provide either a high chair for you so that you can sit while... Your Honor, I think the Office of the Clerk misunderstood. I asked for a high chair. They gave me a high podium, Your Honor, which is making The it more clerk of difficult. court is so directed. I think it's more convenient to have a high chair. Yes, Your Honor. Thank you. I'd rather call it a high chair, Attorney Capunan, than a bar stool. With due respect, Your Honor, are more familiar with bar stools. I would know. I would have thought, Counsel. Yes, Miss Eileen. Are you just about done, ma'am? Yes po, Your Honor.
Well, attorney, so habang talagang binubusisi ni Ms. Del Campo itong mga dokumento, although sinabi na ni Presiding Officer Chis Escudero na matapos man o hindi, 12 o'clock, magbe-break na po sila. Pero balikan natin, attorney, yung iba pa dun sa mga sinasabi nila, no? Kasi yung sinabi nyo is what they would need is a witness to testify to the actual letter response. Pero syempre, galing yung witness na yun would have to come from either the OVP at mamaya sa DepEd po. Correct. So, para sa prosecution, maituturing na hostile witness po yon. Hindi naman, kasama sa witnesses okay. niya yun. Okay. So depende sa pinili nilang witnesses to more or less corroborate and elucidate on the documentation presented during the first witness, si Ms. Del Campo. Alright. Pero kanina po kasi, even before nag-umpisa yung direct examination kay Ms. Del Campo, ang sinasabi ng kampo ng Vice President or ng Defense Counsel, hindi naman namin alam kung competent yung witness na yan o hindi eh. Pero ang definition po ba ng competent in court is Are you ready, Ms. Aline? from our actual Yes po, understanding? Your But we'll go Honor. back to that later. Thank you, Attorney Madam. Lorna, you may proceed. With the permission of this honorable court. Thank you, Madam Witness. You have gone over PIORs or Protective Intelligence Operations reports, which were attached to the Office of the Vice President's response for the first and second quarter of 2023. Madam Witness, sa tinignan mong reports na yan at na-evaluate mo na reports na yan, ano ang mga observation mo? Doon po sa Protective Intelligence Operations Reports, ito po ay inattach nila kasama yung certification as documents evidencing success. And based po sa aking evaluation ng mga PIORs, ang nakalagay po rito is ang date and locations ng mga engagement ng Vice Presidents, kasama na din po yung mga satellite offices nila. Nakalagay din po dito yung probable threats dun sa mga activities na ito, pati na rin po yung narratives ng timeline of events magmula sa planning stage, actual operation, and post-operation. Pero during the evaluation po ng documents na ito, hindi ko po nakita yung particular accomplishments po na magwawarrant sa payment of rewards. Bakit sinabi mo na napakahaba ng mga dokumentong to? Bakit sinabi mo nung na-evaluate mo ay hindi mo nakita yung hinahanap mo o yung kailangan kasama nito sa mga dokumentong ito? Bakit, Madam Witness? Under po kasi sa joint circular, yun nga po, sa payment of rewards, it should be supported with documents evidencing success. Pero based po sa mga documents na to, ang nakalagay lang po dun sa certification is a general statement that there were no untoward incidents dun sa mga engagement ng Office of the Vice President together with the implementation ng programs. Pero hindi po ito naging sapat. Ano-ano itong mga programs na sinasabi nila na pinaggamitan ng confidential funds? Wala ka bang nakita dito sa mga sinubmit na kadami-daming mga dokumento? Anong specifics nitong activities allegedly na pinaggamitan? May mga activities po sa mga meetings, mga attendance po sa mga festival, ganun po. Tsaka yung mga engagement din po ng satellite offices. Hindi ba qualified to? Hindi ba allowed ito? Yung mga nagmi-meeting. Paano mo malalaman? How can you ascertain that these meetings are indeed to discuss confidential activities? Kasi po, ang nakalagay lang po doon is kung ano yung mga activity na inattendan doon po ng Vice President. Kasama na rin po yung mga programs ng mga satellite offices niya, pati po yung libreng sakay program ng OBP. Libreng sakay program. Opo, kasama po doon sa PIORs. Hindi ba ito confidential? Yung libre na sakay na yan? Hindi po. Ano pa yung mga activities ng satellite offices na sinasabi mo na hindi naman tamang paggamit ng confidential funds? Yung mga, hindi ko, pwede po mabalikan yung... Assisting counsel may approach.
Dito po sa sa satellite office po nila sa Bacolod, ang nakalagay po rito na activity nila is provided rice box to Morsha fire victims. Sandali. Rice box to Morsha fire fire victims. victims. Baka confidential ang rice victims na yan, Madam Witness. Tapos tupad beneficiaries at BCNHS. Can you speak to the mic, please? Tupad beneficiaries at BCNHS Gym, Dole, Tupad payout May 1, 2023, 198 recipients, daily wage for 50, a total of 841 cash disbursed 10 days. Mga tupad beneficiaries, linista dyan, kung magkano. Ito po yung mga naging activity po dun sa So, Bacolod rice Satellite. giving, tupad activities, ano pa? Medical mission po. Medical mission, Release of rice boxes to beneficiaries in Sebastian Antique. Visited MAIPP hospitals and provided GLs at billing accounting offices to get a copy of SOA. Yun po. With visit the ng indulgence of hospital. counsel, Ms. Eileen, these are the activities na sinasabi nilang kinover ng intelligence operations. Ito po yung inattach nila as proof of success of the information Ng gathering. activities nga. Opo. Not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng bigas, not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng tupad, not that ginamit yung confidential fund sa MAIP. Opo. Bale po, ito yung naging activities ng Vice President po. Pero Na- hindi po yung confidential fund yung ginamit dito. Na naging ligtas siya, ika nga. Opo, base sa parang protective conducted activities. surveillance activities po sa mga programang ito. Okay. You may proceed, counsel. Again, para sa record, itong mga activities daw, yung mga rice giving, yung mga tupad na yan, doon siya nag-conduct ng surveillance activities. Yung bang sinasabi mo, Madam Witness? Ang nakalagay po kasi dun sa certification, nag-conduct siya ng confidential activity, surveillance activities before parang ang pagkakaintindi ko po dito is yung nag-conduct sila ng surveillance activities before the engagement of the Vice President po. Parang At sinabi mo na kasama to sa notice of disallowance. Opo, kasi hindi napapakita ng mga dokumentong ito kasama yung certification na there was success in the information gathering and surveillance activities. Kasi yung statement lang po is there were no untoward incidents. Hinahanap ko po kung ano yung... Pag sinabing, Madam Witness, pag sinabing there were no untoward incidences, hindi ba evidence of success yun? Walang yung mga komunista, yung mga terorista, imbis na nag-away-away, tumanggap na lang ng rice pack, tumanggap na lang ng tupad. Hindi ba success yun? Hindi sila nag-away-away? Ang hinahanap ko po kasi dito, sample po doon sa isang activity is nakalagay probable threat, CTG, parang ganun, NPA po. Ang hinahanap po kasi is payment of rewards. Meron bang doon sa probable threat na yun, may nahuli ba? Parang ganun po. Yun ang magwa-warrant ng payment of rewards po. At wala kang ganon Yun po ang na hindi nakita hindi sa po evaluation mo, Madam Witness. Opo. Going now to the third quarter of 2023, covering the period July 14 to September 30, 2023. Anong participation mo, if any, Madam Witness, dito sa pag-audit ng liquidation documents na sinubmit ng Office of the Vice President? Ako po ang nag-evaluate ng response nila sa audit observation for the third quarter po ng 2023. At Madam Witness, ano ang nangyari, if any? Nung ma-issue po yung audit observation memorandum noong August 8, 2024, nag-submit po ang OBP ng response nila noong August 27, 2024. If shown to you, the AOM, yung Audit Observation Memorandum, this is a stipulated document, Your Honor. Stipulated with the former witness, Attorney Wamil. With you. What is the relation of this AOM dated August 8, 2024, marked as Counsel for the Exhibit assisting P- counsels may approach.
P-1-12-I for the prosecution and stipulated upon in the last hearing with defense counsel. As Respondents Exhibit 1-106 OVP. Correct, Your Honor. This is the same copy po of the AOM na na-issue namin sa OBP. Now, showing to you, and it's being flashed on the screen as it's being shown to you. Sa last page, pakitingin sa last page, merong signature dyan over the name Nilda Plaras. Whose signature is this? Si Assistant Commissioner Nilda Plaras po ang officer in charge ng ICFAO nung ma-issue po ang dokumento na ito. Anong ibig sabihin na pumirma ang isang Nilda Plaras na Commissioner Associate? Assistant Commissioner ng COA ICFAO. Ito po ay na-approve, na-review at na-approve niya and is ready for release na po. Okay. Ano, if at all, ang mga findings or issues na rinaise mo na in-approve naman ng Assistant Commissioner, ano yung mga issues na nakalagay dyan sa AOM or Audit Observation Memorandum, Madam Witness? Ang mga issues po dito sa Audit Observation Memorandum na ito is first, the submitted liquidation documents po, wala pong naka-attach na documentary evidence of payments. Your Honor, we request permission to flash this on the screen. Counsel, may do some. Yung pangalawa naman po, yung payment of rewards na nagkakahalaga ng 35 million were not supported with documents evidencing success. Pangatlo po, yung physical and financial plan, hindi po nakaspecify yung specific confidential activities. At yung pang-apat po, yung Box E ng disbursement voucher, kung saan makikita yung receipt of payment ng SDO ng cash advance ay hindi po napirmahan. Bakit itong apat na findings na pinakita natin ngayon, bakit hindi compliant ito at linigay ninyo sa notice sa AOM? Yung sa una po, under the joint circular po, dapat po ang disbursement for confidential fund should be supported with documents evidencing payments po. At Hindi po ito na-submit sa amin, Okay, kaya po yung- hiningi namin sa AOM. yung pangalawang finding na sinabi mo, Yung pangalawa naman po, yung payment of rewards under the joint circular, under item 4.8.5.b, it should be supported with documents evidencing success. Pero dun sa initial submission po nila, walang naka-attach na documents evidencing success to support the payment of rewards. at yung pangatlong finding, bakit nasa AOM ninyo ito? Kasi po yung sa physical and financial plan po nila, hindi naka-specify kung ano yung confidential activities na paggagamitan na magiging basis po ng disbursement ng confidential fund. At Madam Witness, lastly, yung findings mo, yung pang-apat, bakit sinasabi nyo na bakit sinama to sa Audit Observation Memorandum? Yung box E po kasi ng disbursement voucher, kung saan pumipirma yung SDO pag na-receive niya yung cheque is wala pong pirma yung Special Disbursing Officer. After you issued this AOM, anong ginawa, if any, ng Office of the Vice President? After nilang ma-receive itong Audit Observation Memorandum, nag-submit po sila ng response noong August 27, 2024. And if shown to you, pag pinakita sa iyo itong response dated August 27, 2024, would you be able to identify the same? Yes po. Your Honor, please, witness is looking at Exhibit P-1-12-J. Again, despite this being the response of the Vice President herself, Counsel for the Defense did not stipulate on this document. But they marked it as Exhibit 1-116 OVP and series, correct, Counsel? Correct, Yes, Your Your Honor. Honor. Proceed, Counsel. Who signed this response, if you know? Si Attorney Zuleika T. Lopez at si Mr. Limuel G. Ortonio po. Again, Madam Witness, you are familiar with the signatures for the same reason you stated?
Yes po. Kasama po ito dun sa specimen signatures na naka-attach po sa liquidation documents. Dito sa response ng Office of the Vice President, meron bang mga dokumento na sinama dito sa response na to? Yes po. Ano-ano itong mga documents? Nag-submit po sila ng acknowledgement receipts as documents evidencing payments. Tapos, to support po the payment of rewards, nag-submit sila ng certification ni Colonel Raymond Dante Pila Chica together with the Protective Intelligence Operations Report. At yung panghuli pong attachment ay yung warrant register. Okay. By agreement and upon direction of the presiding officer, we will be marking instead the tabulation of these acknowledgement receipts for the period July 14 to September 30, 2023, representing the third quarter liquidation, alleged liquidation expenses of the Office of the Vice President. Without, of course, without prejudice to the right to our opportunity to present them at the appropriate time, separately to the appropriate witnesses in the future, Your Honor. Duly noted. Madam Witness, if you are shown a acknowledgement receipts, would you be able to identify them? Yes po. We will not show them now, but did you prepare, if at all, a tabulation or summary of these acknowledgement receipts for the third quarter? Yes po. Meron po akong tabulation. Would you please show them to us? We have copies, Your Honor, of these tabulations or summaries. And for the record, we're giving the Honorable Presiding Officer and counsel for the respondent copy of the summaries. Madam Witness, these summaries that you prepared, tell us the process involved. Ano-anong ginawa mo? Paano ka nakarating sa mga tabulation o summary na yan? Nung ma-receive ko po yung documents na sinabmit kasama po ng response, in-encode ko po yung mga acknowledgement receipts na naglalaman po ng disbursement nila by date, activity, and the amount po. And we have selected a few of these acknowledgement receipts. If shown to you, please identify the same. P-1 being flashed on the screen. Pakibasa nga ng mga pangalan dito. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 130,000 pesos for the purchase of information received by name Beverly Claire Pampano, date September 9, 2023. This is P-1-8-2051 in the name of Pampano. P-1-8-2107. Quezon naman ito. Quezon. Please read. Acknowledgement. Cheese. In English, cheese. Matthew N. Queso, 7-15-23. Magkano to, Madam Witness? 250,000 po at na-receive ni Matthew N. Queso noong July 15, 2023. Ginamit for payment of supplies. Opo. Susunod, Nova Santos, 50,000 pesos, P-1-8-2147. Payment for the purchase of supplies. At another one, P-1-8-2195 sa isang Sala Kasim, 8/11/2023 for 180,000 pesos. Itong payment of supplies na pinakita natin, ito ba ay allowable expense ng confidential funds? Yes po, under 4.8.4 of the joint circular po. Purchase of supplies? Is this compliant with the joint circular? Yun po, yung sa
purchase of supplies, based on the acknowledgement receipt po na ito, hindi ko ma-ascertain na talagang pinambili siya ng supplies, kaya humingi po ako ng additional documentation. So, sa nilagay sa acknowledgement receipt, purchase of supplies, hindi naman in-explain saan binili yung supply. Wala po. Ito lang pong acknowledgement receipt ang sinabit Saan sa akin. ginamit yung supply? Wala din. Nakalagay lang po dito na for confidential operations. Okay. Lahat ng sinabi, no? At yung mga sinasabi ditong payment of supplies pa, kagaya nitong, okay, P-1-8-1933, Renan Piatos, purchase of information naman to. P-1-8-2258 kay Xiaomi 8, 100,000 pesos, purchase of supplies. Another one, P-1-18, 2092, flash on the screen, sa isang J. Kamote. 200,000, payment of purchase of supplies. 8/11/2023. At itong mangga, gumawa ata ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso. P-1-8-2262, Migi Mango. For 50,000 pesos. Ano ang masasabi mo dito, Madam Witness? Yung mga acknowledgement receipts po na purchase of supplies and purchase of supplies, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain po na ipinambili po talaga ito ng supplies. We will finish this. Kokoy Villamin, P-1-18, 2064, 50,000 pesos. Bumili daw siya ng information. Last four in this list, P-1-8, 2635 for Contis. Connor Adrian, 9/20/2023 for 50,000. Reward payment, P-18-2178, Hanilet Camille C, 8/3/2023, 350,000 pesos. P-1-18, 2665, Christine Applegate Estrada, 50,000 pesos for reward payment. And last but not the least, P-1-18, 2010, isang Denise Tanya Escudero. August 25, 2023, bumili ng information itong Escudero for 120,000 pesos. Madam Witness, may Queso, may Escudero, may Hanilet, may Estrada. Anong observation mo dito sa mga selected ARs na pinakita sa iyo? Yung sa mga payment of rewards po, hindi po siya supported ng documents evidencing success. And yun sa purchase of supplies po, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain na binayad po talaga ito para sa supplies na ginamit sa confidential operations. Your Honor, please, we just have 3 certifications for the Office of the Vice President, and then we will go to the DepEd, but it's now 12 o'clock, and all with the names Apple, Queso, Mangga, and etc. I think it is time for us to have lunch, Your Honor. With the permission of this honorable court. Of course, Counsel. Request for If continuance, you think Your it is a Honor. good time to pause so that your direct examination may not be cut at an inappropriate time, Chair will accede to that. May we ask that the witness be temporarily excused, Your Honor? The witness is excused for lunch. Kain ka muna, Ma'am Silene. Thank you po, Your We resume at 12:30. Chair declares a lunch recess.